It's 4 p.m. We bring you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, or the Story Conference. I'm Ed Lingao. And some stories you're watching this Wednesday, January 15. The COMELEC has to destroy at least 6 million ballots for the 2025 national elections. This after a Supreme Court ruling or issue of a restraining order on the disqualification of 5 local candidates, including former Caloocan Congressman Edgar Erice. Erice was disqualified by the COMELEC for allegedly spreading false news after he questioned the poll body's contract with Miro Systems. President Bongbong Marcos and VP Sara Duterte see a decline in their satisfaction ratings in the fourth quarter of 2024. According to the SWS, Marcos's satisfaction score fell to 51% from the previous 58%, while Duterte settled at 52% from September's 57%. Both leaders' dissatisfaction ratings also nearly matched, with PBBM's at 32% and Duterte's at 31%. President Marcos directs the Budget Department to reinstate the 400 million peso branding fund for the Department of Tourism. The funding will come from the President's Contingency Fund. Tourism Secretary Cristina Frasco welcomes the move, saying lack of funding could hinder their efforts. And Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo confirms that the Philippines and China will hold a bilateral consultative mechanism, or BCM, meeting tomorrow. Manalo says the country will raise concerns on the presence of China's so-called monster ship near Zambales. Manila's already filed a diplomatic protest against Beijing over the matter. BCM is a diplomatic channel for maritime dialogue and engagement. And joining us this afternoon, of course, Storycon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Good afternoon, Ed. Good afternoon. Mukhang hindi na mainit ang kanyang ulo ngayon. Ngumingiti na siya ngayon muli. Hindi ba aming pamintuan ng Philippine Star? Lalo na pag ganyan ang kulay ng damit ni Ami, nakakakwan eh. Ayan si Ami. Maaliwalas ang ngiti. Di ba? Pag ganyan ang kulay. Masaya na uli si Ronald. Makakapansin na uli ng kulay. Ano ba yan? Purple? Purple ba yan? Purple? No, purple? Purple. Yeah. The color purple. Yeah, feminist color yan, no? You know, some people find difficulty in distinguishing purple from violet eh. But they're basically the same family kasi purple has more red. It's a blue and red eh. Purple has more red, violet has more blue. Pwede na yan. Ube na lang para hindi nag-aaway. Ube na lang. Pinapahirapan mo pa kami. Hindi kami mga passionista eh. Generic yung ube. Sige nga. Pero pag ganyan ang kulay, medyo nagiging subdued ka eh, di ba? Ganun ba yan? Oo, medyo calming eh. Kaya pala naka-blue ka ngayon. Medyo calming. Ikaw ba yung kalmado? Nakakalma ka eh, di ba? Diba? Ikaw ba ngayon ay kalmado? Very calm. No, dahil ang bumabalat... Baka may good news. Nagdedepensa. Baka may good news na nasagip. Oo nga. Baka may nasagap ka dyan, bagay-bagay na... Nagdedepensa kasi... Baka may balita ka, Ronald, na tungkol doon sa dinner at Malacanang between President Marcos and several senators. Bakit ang laki ng simawat ni Subiri doon? Wala daw pinag-usapang politiko. Kalmado ako dahil yung NTF-ELCAC, dinedepensahan yung INC rally. Parang may bagong spokesperson yung INC rally, di ba? NTF, paano napunta yun doon? Yung NTF-ELCAC. Well, I imagine kasi for the longest time, the NTF-ELCAC was allied with the Kibuloy's SMNI, and SMNI is also allied with at least in this case, with the Dati, vice chair yung vice president doon, di ba? Pero hindi na ngayon. Pero kasi government agency yan eh. Hindi ko lang alam ano yung ganyang role defending a rally. Peace and unity yun, peace and unity. Ikaw naman, take it from the wording of the rally. It is a rally in support of the President's... Peace and unity. Of the President's call against impeachment. Ako, sang-ayon ako sa peace and unity. So it's in support of the President's peace and unity ako, peace and unity. Hindi katulad ni Manny. Manny. Pag may nagsabing ayaw ng peace and unity, Ronald, i-headline namin. Siyempre. Si Manny Mugato, headline nyo. Manny Mugato, hindi yun sang-ayon sa peace and unity. No.
Anti-China. Merong hindi peace and unity, pinayra ng sedition yung isang vlogger. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Yung nagtatawag ng yung nagkikriticize kay President Marcos. Si General Torre. Pinayra ng sedition. Hindi si General Torre. Si General Torre nag-file ng case. Kaya nga, si General Torre nga yung nag-file ng case. Yun nga ibig sabihin, no? Captain Dado Enriquez. General Torre nag-file ng case. Retired. Former scout yata si Dado Enriquez, no? Oo. He was quite... Merong mga bad news ngayon. Bumaba yung satisfaction rating nila President Marcos. Tumaas naman yung self-rated hunger also as a SWS survey. The highest, mas mataas, malaki daw halos doble from 2023 and halos malapit na sa pandemic levels. Pero that's self-rated hunger. Kaya bumababa yung approval rating because of that. Siguro. Diba? Siguro. Pero Tito Ronald, that makes you wonder kasi ilang bilyon ang binagsak sa AIX for individuals in crisis situation at sa AKAP. Pero kwan lang yun a drop in the bucket Bibigay ka ng isang araw. Isang taong kakain ng 70 pesos na pisong bigas, di ba? Versus for example, 4Ps na programado yan kahit paano, depoliticized and may sistema. Ilang bilyon Kaya tinanggalan. Kaya tinanggalan ng 50 billion. Ami talaga, no? Malisyoso talaga ng taon to. Para politika. Mas maganda ang gawin nilang reforms. Halimbawa, yung hinihingi na 150 pesos na the first increase sa minimum wage since 1989. Ayun, pag-isipan nila yun, kahit 100 lang no? Ikalawa, yung excise tax, no? Bawasan nila. Dahil ang impact niyan sa lahat, malawak. Excise tax yan sa gasolina. Ayaw bitawan na excise tax. I-impact sa lahat yan, no? Sa pagkain, sa transportation, sa lahat ng binibili mo. Tatama yan. So, yung mga ganun bang reforms, kesa yung mga one day na pera, na ayuda, wala masyadong impact yun. Hindi ka makakapag-posing ng picture, kung walang distribution. Walang posing kapag binawasan mo yung excise tax. That's 12% of our gasoline cost, no? Walang dyan, hindi pwedeng magporma-porma. Siguro pwedeng kapag kinat. Pwede naman mag-picture taking, di ba, na sila yung responsible. Tsaka mabango yun. Mabango yun. Mabango yun. Yun. Marami matutuwa sa kanila. Pag pinag-uusapan nyo, gastos may gusto kong pakita sa inyong storya ng PCIJ tungkol sa gastos. Election spending. Medyo bagal. Ayaw. May survey din ngayon ng nag-issue yung Management Association of the Philippines. Top concerns of businessmen, corruption, and education. That's significant. Education kasi, I guess, it affects the human resources ng mga negosyante. So, yun ang dalawang top concern nila. Tatlong survey ngayon na puro medyo hindi maganda ang ikumpara mo lang administrasyon. Ikumpara mo lang yung learning poverty sa Vietnam tsaka yung learning poverty sa Pilipinas. Makikita mo bakit nilampasan tayo ng Vietnam Di ba? Ang layo-layo. Ang ganda ng performance nila sa PISA, Yes. Ang Vietnam. Isang susi sa kanila, kaya nalampasan tayo at patuloy silang tumataas yung kanilang kabuhayan, education. Yes. Pati yung per capita income, mamaya talunan na tayo dito. Mamaya nasa bottom na tayo. Mamaya mas magaling na lang tayo sa Myanmar. Excuse me, sa Myanmar, kaya lang may conflict sila Oo. Nakadepress naman. Diba? May poverty na nga tayo, may learning poverty pa tayo. Ang Indonesia kasi, naging naunahan na tayo ng high middle ASEAN income. 6. High middle income economy na sila 2 years ago. Tayo low middle income pa rin Kaya nalampasan na rin tayo sa level ng kabuhayan. Siyempre, matagal na tayo nilampasan. Pero high middle income na sila ngayon. Itong mukhang maraming income. Okay. Punta po kayo sa pcij.org, ang website ng Philippine Center for Investigative Journalism. Mr. Sila nalabas kahapon, very interesting, by Carmela Ponbuena, ang director ng PCIJ. Ito ang finding nila. From January until yung filing ng COC, October. That's how many months? 8 months? 9 months? Mga 8 months.
Si Amy Marcos at si Camille Villar each spent more than 1 billion pesos. Wow. Hindi pa campaign eh. So what do you call it? Pre-campaign. Ike's. Pre-campaign. Spent more than 1 billion pesos each in TV and radio advertisements promoting themselves. Although hindi pa siya campaign period, so hindi pa siya technically campaign. Wala namang premature campaigning. Ano ko ba, sinabi na ng Supreme Court, no such thing. Talagang mahirap, may comprehension problem tayo, no? Nakapag-file na ng kandidacy yung mga kandidato, wala pa rin premature campaigning. So, talagang nabababo yung sistema, no? Talagang. So just to read sarili tayong dictionary. Amy Marcos's political ads from January to September 2024 amounted to 1 billion based on the rate cards. Ito yung magkano yung rate card ng mga TV and broadcast networks. Actually, marami pang hindi kasama diyan, expenses. Kwan lang yan eh. Broadcast pa lang to. Placing pa lang yan, placing. Hindi pa to yung production ng ads, hindi pa to yung everything else. Hindi pa kasama yung mga billboards, yung mga posters, LED, yung mga balatanga. Tarpaulin, Hindi pa kasama yun. Mga pamphlets. Paano pag pumupunta ako ng probinsya, puro mga kay Camille Villar rin nakikita ko na mga posters. Interesting numbers. It is not illegal because there is no such thing anymore as there's no prohibition. As a premature campaigning, it is not illegal. There's no prohibition. Hindi nga illegal ang mga dynasties eh. Hindi nga illegal ang mga kartel eh. Diba? Hindi nga illegal si Piatos eh. No? Ano pa pinagsasabi niyong illegal? So just so you know, it is not illegal, but I will leave it to you to decide whether it's something that you want to wonder about and ask about. But interesting. Let me go down. May graph silang ginawa. Teka, ha? Magandang graph. Tingnan mo kung sino mga biggest spenders, ha? Biggest spenders. Bigay mo nga yung top 10. Ito top kasi, 10 lang. Media lang yan, ha? Media lang yan. Hindi kasama dyan yung sinasabi ni Ronald ng mga streamers. Ang mamahal nun. Bok, hindi media. Broadcast lang. Hindi kasama social media. Hindi kasama social media dyan. Okay. Mahirap i-track yung social media. This is until... ito. Ano na to? TV radio spending, January to September 2024. So first, 9 months? Okay. Si Amy Marcos, according to the rate cards, nasa 1 billion and 40 million pesos. Actually, mas mataas itong October, November, December, January, bago yung official campaign. Mas pump-priming yan. Kaya sigurado ko, mataas siya. So iba pang... regulated na yung regulated na yung campaign period. Kaya nga. Supposedly regulated. Kaya before the campaign period, mas mag-i-scale up yan. Si Camille Villar is at 1.07 billion pesos. Mas mataas si Camille pala. 1.07. Si Amy is 1.04 billion. Ang sunod, I think, is si Abby Binay at 580 million pesos, also for those 9 months. And then si Francis Tolentino at 417 million. Tapos si Ben Hurabalos at 314 million. Ano pa pera si Ben Hura? At si Bongo at 113 million pesos for 9 months. Kung may ganyan akong pera, Ami, panonoorin ko na lang kayo. Papanoorin ko na lang kayo sa Storycon. Nakaka-depress naman yun. Papanoorin ko na lang kayo. Kailan kaya ako magkakaroon man lang ng kahit bawasan ng mga 2 decimal points lang, papayag na ako. Hindi, sa akin yung 1 billion, papanoorin ko na lang kayo. Again, just to contextualize, para malinaw, para walang reklamo na, this is not illegal because the Supreme Court had ruled in 2013. That was not 2013. Basta, in the Pinera versus Comelec ruling, Supreme Court said, wala nang premature campaigning. So, wala nang ganun, wala nang ganun patakaran. So, yun. Tanong, saan galing yung pera? Yung mga bilyang maintindihan natin, marami silang negosyo. Yung iba, saan galing ang pera? Contribution. That's a lot of money. Contribution yan. Puro ba yung contributor? Ganun ba karami mga donor dito? Fund pero, donor sa Pilipinas? Public officials are not supposed to receive donations. Ha?
Talaga? Oo. Iba yung campaign donations. Campaign donations are recorded with the COMELEC. Pero this is pre-campaign Ngayon ko lang nalaman yan. Ngayon ko lang nalaman yan. Hindi pala sila tumatanggap. Yung Code of Conduct and Ethical Standards, RA 6713. napakaliit nang allowed na pwedeng tanggapin. Ng mga public officials. Kapag in-enforce yun, baka maubos sa mga opisyal sa gobyerno. Parang ang hirap mag-impose ng ethics. Ikaw naman sumasakap eh. So, anyway, yun lang. It is not illegal per se. Whether it is moral, we leave it to you. Kasi ito by the time the campaign period swings around, which is February 11 for the nationals, diba? National, February 11. And for the local at March 28, doon na mag-i-impose ang COMELEC ng spending limits. Ano ba kayo? Hindi naman, yung pag wala kang delikadesa, hindi naman illegal yun eh. Oh, di ba? Hindi naman illegal yun eh. Usapin to ng delikadesa eh. Kaya hindi illegal. Why are we talking about something inconsequential and moot and academic? It will not get us anywhere. Hindi, nasa batas yan eh. Ang problema talaga enforcement eh. Sa US kapag eto bago mag-umpisa yung Trump administration, nag-file sila ng mga kung ano yung mga tinanggap na regalo, mga ganun-ganon. Di ba? Yes. Kahit yung presidente, they have to file kung ano yung mga gifts na tinanggap nila. They are very detailed kung ano yung mga tinatanggap. Yes. Tayo meron din ganung batas pero walang nasusunod. Paano ba ma-enforce yun? Wala kasi napaparusahan. Diba? Kasi nga, may na-convict na planter na naman, napapardon naman eh. Hindi mo nga, donation pa iniisip mo. Hindi mo nga makuha yung sal-en ng mga politiko eh. Diba? Yung ombudsman nga mismo. Hindi mo makuha yung sal-en. Binantayan ng ombudsman. So, siya dapat yung magre-release nun. So, yung ombudsman na nag-rule naglabas ang ombudsman ng circular na hindi mo pwedeng makuha ang salen ng isang opisyal. May permission ng hanggang wala siyang Pinahirapan nga niya ang pag-request. Kasi remember, nung panahon natin, nung reporter tayo, taon-taon nakukuha natin yung mga salen na yan eh. Walang tanong to. Wala namang di ba? Wala namang tayong problema. In fact, yung mga congressmen, tingin mo lang eh. Lahat ng presidente nakukuha natin yan. No problem. Tama. Pero yung mukhang ombudsman na pinagbawal yan, mukhang patapos na yung term sa Abril. Ay, Abril na ba? Oo nga. Abril. Oo nga. Okay. Kaya nga. Pero kahit kasi hindi illegal ang premature campaigning, no? Dapat talagang kahit hindi illegal ang kawalan ng delikadesa, pag magsasabit ka ng campaign material sa mga electric post, sa mga kable, no? Ikaw ay dapat kasuhan dahil pag nagkasunog, naku, delikado mga buhay ng mga tao diyan, no? Kaya dapat ayusin yan. Hindi, sabi ko nga, i-enforce na lang yung mga city ordinances on pollution. Sa Quezon City, nag-o-upland backlash sila ngayon eh. Quezon City, ha? Tama. Based on city ordinance, wala na silang pakialam dyan sa COMELEC o sa Supreme Court. May city ordinance sila, kung hindi authorized na lugar yon na pwede kang mag-advertise, advertisement ang inaano nila, ha? Hindi nila sinasabing political campaign materials. Advertising materials. Basta yung mga unauthorized na materials na nilagay mo dyan sa poste ng Meralco, tanggal. Yan ang upland backlash nila. City ordinance yan, pwede naman yung gawin ng local government. Paano kayo political pollution? Ang problema, kung yung local government official, ang pinakamalaking violator. Kaya nga. Ayan ang problema. Kaya dapat nationwide yan eh. Dapat gawing nationwide na batas dahil biro mo may nakita ko nakasabit sa kable. Mga lona. Yes, that's very dangerous, ha? Sumindi lang yun. Di apo yun. Di ba? So, dangerous yun. Oo. Parang in the Philippines, even common sense takes flight, not just your imagination. Kahit yata common sense, dito eh. Illegal eh. Illegal ang common sense eh. Kasi yung problema paano kung si Mayor mismo naglagay ng pagmumukha niya ron. Yan ang problema. Di ba? Sino magtatanggal nun? Yung sasabi ni Ronald, panawagan ng Meralco yun, huwag daw sasabitan ng mga kable at poste. Delikado sa sunog. Pero request yan eh. Request yan eh. Dapat may utos. Dapat may batas. Di ba? May ordinance nga, may ordinance. Yung iba, pareho nga sa Quezon City, kapag ginawa mo yon, tanggal yung materialis mo. Yes, pero dapat may parusa. Di ba?
Ang kapal naman ng mukha mo, sasabitan mo yung mga kable, no? Pag nagka-aksidente ron, anong sasabihin mo? Wala akong kasalanan dyan eh. Diba? Wala akong kasalanan. Meron dyan ang mga kandidato, sabi nila, hindi kami nagsabit yan yung kalaban namin. Oo, gano'n. Yung ano yung parang, may nag-vote buying. Hindi namin tao yan. Ganun, sabihin nila. Para masiraan kami sa mga tao, ginawa nila yan sa amin. Tama. Okay, sige. Let's stop ranting muna. We need to take a break. I just wanted you guys to see this and for the public, tingnan po niyo yung PCIJ website. Ina-agitate mo kami. Ina-agitate mo kami ni Ami tapos sabihin mo, gusto mo lang ipakita. PCIJ website. Pinagalit mo kami. PCIJ website, pcij.org. Okay, sige. Gap muna tayo. You're watching StoryCon on One News. You just need to take a break. We'll be right back. We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the StoryCon or Story Conference. I'm Ed Lingao. With us, of course, Ami Pamintuan ng Star and Tito Rol Llamas, our political pundit. Let's bring in our guest for today, former Senator Sonny Trillanes, who's running for Mayor of Caloocan City. Sir, magandang hapon and welcome back to StoryCon. Magandang hapon po sa inyo. Kasamang Ed, Ma'am Ami at pati Sec Ronald. Magandang hapon, Senator. Long time no see. Long time no see. Hindi mo naman nakikita. Long time no hear. Bago tayo magpunta ng bandang politika, ano muna, sir, let me ask you your opinion dun sa progress or lack of progress doon sa impeachment complaints versus VP Sara Duterte. Kasi we talked to, I think it was Benny Abante, di ba? Kung kasi si Benny Abante, ang sabi niya parang nanlalamig na raw ang Kongreso dun sa pag-abante ng tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara at baka daw mauna pa o maunahin pa yung eleksyon kung sakaling paandarin pa ito. Ano po inyong tingin doon? Ang sinasabi ko nga po ay at this point, meron pong tatlong possibilities lang dyan po sa impeachment na yan. Una, ibabasura siya. Pangalawa, kung itutulak siya ngayong Kongreso, ngayong set ng Senado ang magliliti sa kanya, or palalagpasin hanggang sa susunod na Kongreso, meaning yung mga bagong senador ang lilitis. So yan po ang tatlong posibilidad. At this point in time, yung mga outsiders can only speculate kung ano ba yung nangyayari sa labas. Pero ang isipin po natin ay meron pong mga internal communications yan na hindi natin necessarily makikita dito from the outside. So kailangan na lang talaga dito it's a wait and see game at this point. Kasi kagaya nung di ba yung sa ICC dati. O sabi noon talagang hindi pwede. Ipapakulong pa raw kung sino yung mag-cooperate. Talagang mahigpit yung mga pananalita nun. Pero kinalaunan, di ba? O bukas sa posibilidad, then eventually, kung sa Interpol padadaanin, wala magagawa kundi papa-aresto. So nakita natin how the public communications or external communications change over time. So we'll have to wait ano talaga ang plano. Senator, are you willing to give estimates or percentages dun sa mga tatlong possibility na binanggit mo? At this point in time, base lang ito dun sa ating pag-analisa, baka hindi malabo na yung pagbasura kasi talagang it is against the interest of the Marcos administration, may basura to. So mga 0% yun? So, lang, 0%. Zero yan. Sabihin mo na lang 1. Sabihin mo 1%. 1%. Tapos merong kang itong dalawang senaryo na ngayon ipapasa or ano. So, sabihin na lang natin kahit kalahati. 50-50. Kahit kalahati. 50-50. Siguro 49.5. Talagang minority pa eh.
Oo. Ang kwan kasi naman natin dito is yung ano to, parang it's against their interest kasi. Hindi nila masasabi yan because of the nature ng political environment ngayon, mag-eleksyon, at itong Duterte, admittedly, may influensya sila sa Mindanao. So ayaw mo naman yan i-alienate eh, kung ikaw yung Marcos administration. So kaya they will have to finesse their communications wherein kung may mangyaring impeachment, palalabasin nila, hindi sa amin yan. No? Ang comparison ko niyan, kagaya nung panahon niyan, nila Sec Ronald noon, yung kay Supreme Court Chief Justice Corona, nung tinulak yung impeachment, hindi naman openly nagsasalita si President Aquino noon, si Pinoy na supportahan niya ng impeachment or ituloy niyan. Wala nang ganun eh. Biglaan na lang yun. Pero kung sakasakali, Senator, kung itutuloy sa next Congress na yon, anong posibilidad doon? Kasi sabi sa amin ni Congressman Benny Abante, kapag ganyan, para hindi daw ma-trigger yung 1-year immunity, kasi baka pag final ngayon, i-junk, magkakaroon siya ng 1-year immunity, no? Di 2026 na yon. So ang iniisip nila, wag na daw padaanin muna sa Committee on Justice, i-refile na lang sa next Congress. At tingin nyo, mas plausible yung scenario na yon. Kasi kung i-refile na hindi dumaan, hindi nagumpisa yung impeachment process ngayon, wala yung 1 year na yon. Pagka-file siguro July, August, pwede na nilang umpisahan ulit. Ang sinasabi ko po kanina na itatransmit sa Senado after the elections, pero before the end of this Congress. So ngayon, magtutuloy-tuloy yung paglilitis dun sa susunod na set ng mga senador. So hindi mo na kailangan i-reset, hindi na mo na kailangan mag-antay ng 1 year. Kasi ang sabi po nung ibang abogado, ang impeachment trial para yung kunyari sa Sandigan Bayan, quasi-judicial. Tatlong huwes. Pagka nag-retire yung isa, hindi naman ibig sabihin nun uulit ng presentation of evidence for the benefit of the new justice. Hindi ho. So kahit na may 12 senators, ay 24 sila, tapos natapos yung termino ng 12, kapalit yung 12, di tuloy-tuloy pa rin yun. At kung regardless ko anong stage na nung impeachment trial. At maliwanag naman yun sa Constitution. Wala hong nakalagay doon na sinasabi pagka natapos yung Congress, yung kunyari 19th Congress ngayon, magbaback to zero yung impeachment. Wala hong ganon. Very clear sa provisions ng impeachment trial na continue siya. It's established siya established siya, Senator. It's a quasi-judicial function. Yes. So hindi siya, baliwala yung pagpapalit ng mga member ng chamber na nagtatry. Parang, Kasi, parang Senator, yung sinasabi nyo, yung proseso sa Senado na pag-file ng bill, na pag hindi na-aprubahan dun sa termino ng mga senador, hindi na siya pwedeng ulitin. Kailangan mag-refile uli. Paano? Legislative million. Pero dito sa impeachment, ang sinasabi nyo, quasi-judicial court yan. So, hindi pwede magpatuloy yung kaso na na-file kahit may mga bago ng mga senador. No, yun ang sinasabi niyong distinction between the Senate as a legislative institution at saka yung Senate as a quasi-judicial court na nag-hear ng kaso ng impeachment. Opo. Ganun po mismo yung how the Constitution treated itong impeachment trial. Hindi po siya nakakabit sa legislation. But sir, Sen, have you been in any discussion with or any talk with the members of the House leadership, and are they partial to this to this scenario, the possibility of having the impeachment
go through after the elections na? Ano po, no? Ito naman base lang sa ating analysis at sa mga nahagip-hagip na information. Kasi merong konting debate dyan sa senaryo na yan, Senator. Kaya baka umakit siya sa Supreme Court kung sakasakaling matuloy yan. At baka humaba lalo. Pwede po. Pwede naman po, no? Pwede nilang gawin, pero wala pong legal leg to stand on yung mga nagsasabing pagka natapos yung Kongreso ay magbaback to zero. Wala hong ganon. Na ang impeachment trial nakalagay sa Constitution, ang matatapos lang ito kung ibabasura sa plenaryo sa House or kung magdidesisyonan ng impeachment court ng mga senador doon na. Kaya dalawang paraan lang ho yung paano to mabasura. Wala hong ganyan na tuwing matatapos yung Kongreso gano'n. Kaya nga po iba yung legislative process, yan po sa legislative process, yan po yan. Pero iba po yung role nila as an impeachment court or even yung sa House, pagka yung Committee on Justice din po, pagka part siya ng impeachment proceeding, meron siya extra powers. Pwede po siya magsupina ng mga bank records. Ano po yan? Yes. Nangyayari lang po yan during impeachment proceeding. Pero sir, kayo po, are you partial to that scenario? I mean, do you approve or do you like that scenario na intend natin matapos yung eleksyon bago ipursu ang impeachment sa Kongreso? Kongreso po, hindi Senado, Kongreso. Ako po, personally, the sooner we get this thing over with, mas maganda para sa bansa. Pero naiintindihan ko rin yung mga political players involved dito kasi may mga factors at play. Siyempre, mas primary consideration nila yung manalo sila sa election. Yung iba naman, anong impact nitong Iglesia ni Cristo sa sa magiging boto nila. Kumbaga, marami, no? Tapos itong boto sa Mindanao, ang factor din yan, naiintindihan ko po yan. Kaya kung medyo risk taker ka, pwede mo nang gawin ito. Pero kung medyo risk averse ka, palipasin mo na yung election. So, ang sa akin, bottom line lang kailangan matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte kasi talagang very, very dangerous po siya sa ating bansa at demokrasya. So, Senator, sang-ayon kayo doon sa 49.5% before election, pero naunawaan nyo yung other 49.5% na after election. No? May ganun kayong parting yan. On a different note... May mathematical considerations po yun Oo. Mas marami silang makukuhang boto for acquittal kung before elections, pero kung sa July, mas kukunti na lang yung for acquittal. That's the calculation, but yun po. On a different Senator, note... wala ba kayong concern kung sinong papalit kay Vice President kung sakasakaling matanggal siya? Wala ba kayong agam-agam kung sino yung mapipili ni President Marcos nakapalit? Meron po tayong mga naririnig, no? Pero ano po yan that's going to be the next, that's a good problem to have for President Marcos. Pero first things first, kailangan muna nilang secure yung 16 conviction votes. On a different note, Senator, nabanggit nyo kanina yung Iglesia ni Cristo. Tingin nyo ba yung naging rally ng Iglesia ni Cristo ay very significant, very compelling para maapektuhan itong for or against impeachment? Ang nakikita ko dito, historically, yung panahon ni Pinoy, nangampanya rigorously itong Iglesia ni Cristo against the impeachment of Chief Justice Corona. Pero the President went ahead the same. Yan. Pero ito ngayon kasi ibang usapan, Vice President ito, tapos may election period,
understandably, meron mga congressman na may mga kalaban na nakikita nila critical yung boto ng Iglesia ni Cristo. Pero sabi ko nga, it is part of the democratic space. Remember, nung panahon din ni President Aquino noon, meron yung Catholic Church naman noon, nag-flex noon, yung against ng reproductive health bill. Tapos nag-kuhan sila yung team patay, team buhay. Yeah. So, nag-flex sila. This is the way of different sectors to influence public policy. So part yan ng buong policy environment. So yung mga stakeholders nag-reflect. Ngayon, yung presidente and the House leaders, titignan nila kung ano ba generally. Now what's going for the pro-impeachment lobby is yung survey na mas malaki o mas marami yung pro-impeachment. So while yung iba na-impress dito sa show of force, pero teka, yung ano ba yung sentimiento nationally? Mas marami yung pabor sa impeachment. Yun po ang doon. Mas matimbang po yun. Senator, cambio lang akong konti. May balita po ba kayo sa ICC? Ano na yung latest? We were expecting arrest warrants late last year until late last year eh. Pero medyo bumagal yata yung proseso. Ano po yung nangyayari kung may balita kayo? Ano naman po, no? Base po sa nahagip natin na informasyon, ay wala naman pong nagiging delay. Talagang lang yung judicious lang yung kanilang proseso. Kaya pero when it comes, and I don't think medyo matagal na yung antay natin, it would be a game changer dito. Lalo na kung mangyari lahat yan before the elections, pati sa Davao, maging game changer yan. Mawala sa kanila yung Davao, manalo yung mga Nograles, and it will also weaken the whole Duterte. Kasi ngayon, hindi pa kinoconfront ng Philippine electorate. The general public, medyo passive pa sila, ambivalent pa sila about the issues. Pero once lumabas na yung warrant, lalong napag-uusapan yan na ito pala ang krimen ng mga Duterte. Na hindi lang ito politika ng mga local politicians na gumagalaw. Kundi, iba na ito. International body ito eh. Meron gagalaw yan pagka meron ebidensya ng mga abuso ng kapangyarihan. So, it will now convince more people to turn their backs on the Duterte. Nakabagal ba yung testimony ni former President Duterte sa Quadcom at saka sa Senate? Kasi in-access yun ng ICC, di ba? We understand the ICC access those transcripts. So, nadagdag yun sa pag-iimbestiga nila kasi pampalakas yun kung sakasakali kahit medyo pabalik-baliktad si President Duterte. Meron siya mga inamin doon eh. Yun ba yung medyo nakabagal doon sa process? Wala po. Irrelevant na po at this point yung mga sasabihin at hindi ni Duterte. No? If at all, makaka-diin pa yun sa kanya. So yung transcript po dun sa Quadcom ay nakatulong to bolster a conviction, yung case ng for conviction sa crimes against humanity ni Duterte. At any denial niya, pag humarap siya doon sa korte na yun, gagalitin sa kanya itong mga statements niya. But we have submitted videos and more definitive statements of Duterte, more incriminating statements of Duterte than yung mga admit niya sa Quadcom. Kaya I think medyo gravy na lang po yan. May fearless forecast ka, Senator, sa ICC? Ayan natin, basta sabihin na lang natin na hindi nakatagalan ng pag-aantay. On another note, Senator, pag nagsalita kasi si Sec Gen ng House na at most, i-refer niya next week yung... Dapat ka district noon eh. Oo, sabi niya next week, at most, i-refer na niya yung 3 impeachment complaints sa Speaker at saka sa Justice Committee. Hindi na siya maghihintay daw ng 4th impeachment complaint. So, pag yan ay nangyari,
nalagi yung nababanggit kasi, halimbawa doon sa mga hearing, na yan ay mag-o-open ng Pandora's box sa lifting ng bank secrecy laws, no? Kaya pwede na mag-apply sa AMLA na buksan yung accounts nung may impeach, 'di ba? At yung mga related sa kanya in the case of impeachment. Paano ba yan? Kayo ba yung magfa-file niyan sa AMLA or yung Congress or yung mga complainants? Paano ba magiging proseso niyan? Na-mention po nung ni Sec Gen ng House na next week, obligado na siyang i-submit yun. Kasi meron po kasing 10 session days na limit na mahawak nila before it gets referred to a committee. Ngayon, pag na-refer na po sa Committee on Justice po, yung magkakandak ng hearing, titingnan nila ng sufficiency in form, then sufficiency in substance, tapos pwede na po rin silang magsubpina ng mga dokumento. Kasi tatanungin nila yung complainants, sasabihin, ito yung mga bank accounts nito, ito yung nakalagay. Ngayon, to validate that, kukuha sila sa AMLAC. Ito na, official na. O di pagka nag-affirm po yung AMLAC, kasi ang sinabi ho ng AMLAC sa Quadcom, sinasabi niya, hindi sa amin galing yung hawak ni Trillanes. Pero wala silang sinasabing hindi totoo yung hawak. So those are two different things. At sinabi nila, hindi sa amin galing yan. Well, wala naman akong claim na galing sa kanila, but the contents are true. So, yun ang magkakaalaman. Yun po yun. Okay. Okay, maraming salamat. Former Senator Antonio Trillanes, thank you for joining us this afternoon. Maraming salamat, Thank Senator. you, Senator. Thank you po. Ingat kayo. And thank you for joining Storycon today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star, and Tito Rol Llamas, our resident political pundit. Ay, Wednesday pa lang ngayon, no? Oh, it's a hump day. Wednesday. Lumalapit ang Biyernes. Ano ibig sabihin na? Parang napaka-significant no? Significant. Ikaw talaga. Sabi mo, significant niya ako sa inyo. Kami mga kapaslupa, significant yun. Kala ko kung anong earth-shaking event yung mangyayari. Sige na nga, magbubuo na tayo. Once again, for the Storycon. I'm Ed Ligao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.